sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Seika. Nakatira ako ngayon dito sa Bulacan pero tubong Capiz ako. First time ko mag-share ng story sa inyong programa. Sana po ay ma-feature po ninyo sa Papa Dudut Stories at sana din po ay magustuhan po ninyo. Papa Dudut, alam ko na maraming hindi naniniwala sa kulam. Pero sana'y huwag niyo po akong i-bash. Nangyari ito sa mga magulang ko, mga kaanak at mga kaibigan nila. Nangyari ito noong November 2014. Nag-start yon nang may naramdaman si mama. Nahirapan na siyang umihi at paunti-unti siyang nanghina hanggang sa hindi na nga po siya makalakad. At para makaihi ay gumagamit na siya ng catheter. Pina-check up naman siya pero walang nakikita sa kanya. Si mama kasi hindi siya nagsasalita sa amin na may nararamdaman na pala siya. Sa iba pa namin nalalaman yon. Ayaw niya daw kasing mag-alala kami lalo na raw ako na nasa malayo. Kasi nagtatrabaho ako. Ayaw daw niya akong mag-isip ng mag-isip. Sa paglipas ng mga araw ay lalong lumala ang kalusugan ni mama. Lahat kami sa pamilya ay labis nang nag-aalala. Pero dumagdag pa ang takot namin nang may dalawang namatay sa lugar namin. May kasabihan na sa isang lugar kapag may namatay na isa ay magsasama ito ng dalawa pa. So dalawa na ang namamatay sa lugar namin kaya mayroong isa pa ang madadamay sa sinasabi nilang sumpa. Sa totoo lang, ayaw naming isipin na si mama ang magiging pangatlo pero sa nakikita namin sa kanyang kondisyon, pinipilit na naming ihanda ang aming sarili sa maaaring mangyari. Samantala sinamahan ko noon si Papa na makiramay sa ikalawang namatay sa lugar namin. Matalik na kaibigan kasi ito ni Mama, si Aling Lourdes. Pagdating sa burol ay agad kaming sinalubong ng pamilya ng naulila. Agad naming pinabot ang pakikiramay sa pagkamatay ni Aling Lourdes na sobrang ka-close ni Mama. Kumusta na si Divina? Tanong ng asawa ni Aling Lourdes na si Mang Fonso kay Papa. Lumalala na yung sakit niya pare. Sa totoo lang ay hindi na namin alam ang gagawin namin. Sagot ni Papa. Siya nga pala, ano bang ikinamatay ni Maring Lourdes? O sisa pa niya sa asawa? Ang sabi ng mga doktor sakit daw sa tiyan. Parang tinubuan ng mga bukol sa loob ng bituka niya. Tapos pumutok daw yon at nalason daw ang dugo ng asawa ko. Hindi ko sigurado pero parang ganun yung pagkakaintindi ko. Sagot pa ni Mang Fonso. Sumingit naman sa usapan ng isa pang kaibigan ni na Aling Lourdes at mama na si Aling Tonyang. Baka namang kinulam sina Lourdes at Divina. Espekulasyon niya. Nagtingin na naman sina Mang Fonso at Papa. Pagkatapos ay sabay silang humarap kay Aling Tonyang. Nagpatuloy naman ang matandang babaeng kaibigan ni Mama. Fonso, alam kong hindi kayo naniniwala ni Lourdes sa kulam dahil sa relihiyon ninyo. Pero maniwala kayo sa akin. May kumukulam kina Lourdes at Divina. Ngayong patay na si Lourdes, siguradong si Divina na ang susunod niya. Nag-aalalang wika nito. Ang tanong ay sino naman ang kumukulam kina Lourdes at Divina? Palaisipang tanong ni Papa noon. Pero bago pa makapagsalita si Mang Fonso at Aling Tonyang ay dumating ang isang matandang babae. Kasama niya ang kanyang anak na babae. May bit-bit din silang mga bilaon ng pagkain. Lumapit ang dalawa kay Mang Fonso.
Nakikiramay kami ng pamilya ko sa pagkamatay ni Lourdes. Narinig kong sabi ng matandang babae kay Mang Fonso. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi ko kinikitaan ang anumang pagluluksa ang dalawang bisitang kararating lamang. Yan si Lorena, malayong kamag-anak ni Lourdes ang asawa niya. Alam mo ba, may chismis na kumakalat na mangkukulam ang babaeng yan. Narinig kong bulong ni Aling Tonya ang kay Papa. Sa kabilang banda ay nag-response naman si Papa ng pabulong. Parang narinig ko na kay Divina ang pangalang Lorena. Parang siya yata ang naikwento sa akin ng asawa ko na nakaaway niya bago siya nagkasakit. Baka siya ang kumulam sa asawa mo. Naku, kung ako sa iyo ay ipapaalbularyo mo na si Divina. Maniwala ka sa kulam. Pabulong na tugon ni Aling Tonyang sa aking ama. Nag-usap pa ng matagal ang dalawa kaso hindi ko na narinig ang mga pinag-usapan nila dahil pumunta ako sa kabaong para silipin ang nakahimlay sa loob nito. Natapos na rin kausapin ni Aling Lorena si Mang Fonso noon at pumunta sila sa katabing mesa. At doon hinanda ang kanilang mga dalang pagkain para sa bisita. Napansin ko na medyo nahirapan sila sa pagsalansan ng mga pagkain sa mesa. Kaya lumapit ako sa kanila para i-offer ko ang aking tulong. Pero sa halip na matuwa ay naggalit pa sa akin si Aling Lorena. "Wag na, doon ka na. Lumpuhin kita dyan eh." Galit nitong sabi sa akin. Siyempre nagulat ako at narinig din ng ilang mga bisita ang sinabi sa akin ni Aling Lorena. Lumayo na lamang ako at bumalik sa aking ama. Pero pinakita ko talaga kina Aling Lorena at sa kasamahan niya na sumimangot ako. Hindi ako pala away na tao, Papa Dudut, pero ayoko din na sinisigawan at pinapahiya ako ng ganon, lalo na't wala naman akong ginagawang masama. "Huwag mo nang patulan ng dalawang yan, Seika," bulong na lang sa akin ni Papa. Samantala pagkatapos ihanda ang mga pagkaing dala nila, ay umalis din si Aling Lorena at kasama niya nang hindi man lang nagpapaalam kay Mang Fonso. Pero habang paalis ang dalawa ay napansin ko na parang may binubulong ito na kung ano, hindi ko na lamang yon pinansin. Sa kabilang banda ay 15 minutes pagkaalis ng dalawa ay dumating ang kaibigang albularyo ni Mang Fonso na si Apong Lito. Pero pagtapak pa lamang niya sa loob ay bigla itong napasigaw. "Huwag ninyong kakainin yung mga pagkaing naroon sa mesang yon," aniya. "Bakit naman po, Apong Lito?" tanong ni Aling Tonyang. "Dahil niluto yan ng demonyo. Kapag kinain nyo yan, makukulam nila kayo. Itapon nyo ang mga yan," sabi ng matandang albularyo. Agad namang lumapit sina Papa at Mang Fonso sa mesa kung saan ay naroon ang mga pagkain. Tinawag naman ako ni Papa para tulungan sila na itapon ang mga yon. Napatingin ako sa mga pagkain sa mesa. May isang bilaong palabok na punong-puno ng mga sahog na chicharon, hipon, hinimay na tinapa at ginayat na repolyo. Meron din mga bilaong kakanin tulad ng biko, kutsinta at sapin-sapin. At isang crispy pata na nakalagay sa plato. Nung una ay nanghihinayang ako kasi nakakatakam yung mga pagkain pero sinabi ni Papa na huwag kaming manghihinayang dahil may kulam ang mga pagkain yon. Pagkatapos noon ay nag-usap na si Papa at Apong Lito at sa huli pumayag ang matanda na sumama sa amin pauwi para tingnan si Mama. Unang kita pa lamang ng albularyo kay Mama ay nagsabi na ito sa amin. "Kinulam nga si Divina," aniya. Hindi na kami nagulat pero na-curious kami kung sino ang kumulam kay Mama. Bagamat may hinala na kami kung sino, pero gusto lang naming makasigurado. Yung huling nakaaway ni Divina ang may kagagawa nito sa kanya. Sagot pa ng matanda. Sa puntong yon ay nakumpirma nga namin na si Aling Lorena ang kumukulam kay Mama. Sa kabilang banda ay walang sinayang na oras ang albularyo at dinasalan niya ang aking ina. Hindi ko pa nga maintindihan yon dahil ibang wika ang binabanggit niya. Sinasabayan naman yon ni Mama
Nang matapos ang ritual ay mayroong binulong si Apong Lito kay Mama at may inabot itong kung anong bagay sa kanya. Bagamat pabulong, ay narinig ko pa rin ang sinabi ng albularyo sa aking ina. Itong pangontra sa kulam sa iyo, Lorena. Huwag mo itong ipapakita kahit kanino at talong huwag mo itong babasain. Bilin nito. Pagkatapos noon ay sinabi rin niyang magiging maayos na ang lagay ni Mama pagkaraan ng ilang araw. At yun nga, Papa Dudut, unti-unti nang umayos ang kalagayan ni Mama noon. Muli siyang nakalakad at tumiksi ang pangangatawan. Akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali kami dahil pagkaraan lamang ng isang buwan ay biglang bumalik ang sakit ni Mama at muli siyang nanghina. Nagtataka kami kung ano ang nangyari, agad namang pinagtapat ni Mama sa amin na nabasa pala niya ang pangontrang ibinigay sa kanya ni Apong Lito kaya nawalan ito ng bisa. Dahil dito ay humingi kami ulit ng tulong sa albularyo kasi nabalitaan namin na bumalik na raw ito sa probinsya niya sa Siquijor para makasama ang mga anak nitong nakatira doon. Ang nakakatakot ay mas lumala ang sakit ni Mama. Muli siyang hindi nakalakad at hindi na rin siya makakain ng maayos dahil suka siya ng suka. Hindi rin siya makaihi noon at sobrang awang-awa ako kay Mama noon, Papa Dudut. Wala akong magawa kundi ang magdasal at umiyak nang hindi niya nakikita. Makananay kasi ako, Papa Dudut. Ang hirap sa pakiramdam kapag nakikita mong gano'n ang magulang mo. Kaya kapag day off ko sa work ay inaalagaan ko talagang mabuti si Mama. At kapag nasa work naman ako ay pinagmubuti ko ang trabaho para maibili ko siya ng mga gamot na kailangan niya. Pero isang gabi habang naglalakad ako sa supermarket, may tumatawag sa akin. Siyempre tinignan ko ang cellphone ko kung sino. Nakalagay sa screen ay Mama. Sinagot ko kasi akala ko ay mama ng asawa ng ate ko. Galing kasi kay ate yung cellphone na ginagamit ko. Wala kasi akong sariling cellphone dahil nasira ko. Pero nung sinagot ko yung tawag, hello ako ng hello pero walang sumasagot sa kabilang linya. So pinatay ko na lang. Tatawagan ko sana ulit at chinek ko yung call log, walang Mama na nakalagay. Hinanap ko sa phone book ko, isa lang ang nakalagay doon na Mama. Mama Smart pa. So ayun talaga ang cellphone ng mama ng asawa ni ate. Ayun, kinakabahan ako kung ano-ano ang nasa isip ko. Tinawagan ko ang isang ate ko at kinumusta ko si Mama, okay naman daw ito. Hinihintay ako. Nawala naman yung kaba ko kasi okay naman daw. Pag-uwi ko sa bahay ay ikinuwento ko yon sa 3 kapatid ko pero hindi ko pinarinig yon kay Mama. Tapos noon ay pinuntahan ko si Mama. Niyakap niya agad ako. Ibinigay ko naman sa kanya ang mga pasalubong ko at mga kailangan niya. Tapos ay thank you siya ng thank you sa akin. Ang sabi pa niya ay halika nga dito at pakis. Lumapit ako at hinalikan niya ako sa pisngi at niyakap ulit. Papa Dudut, gusto kong umiyak pero napigilan ko naman. Ayoko kasing panghinaan siya ng loob. Kaya sabi ko na lamang sa kanya ay pagaling ka na Mama. And I love you too. Samantala sa kabila ng matinding sakit ay nakita kong lumalaban talaga si Mama para mabuhay. Ngunit ang ipinagtataka ko, kapag nasa trabaho ako ay madalas may tumatawag sa akin, yung Mama. Tuwing sasagutin ko naman ay walang sumasagot. Pag pinapatay ko ulit at titingnan ko sa call log ay wala namang nakarehistro. Kaya kinuwento ko ulit yon sa mga kapatid ko. Pati sa mga ka-boarding ko. Makalipas ang 1 linggo habang nasa work ako noon ay tumawag ang ate ko at sinabi niyang gusto raw akong makausap ni Mama. Ayun, nag-usap kami. Kakatapos ko lang noon na magpadala ng pera. Sabi niya, thank you sa lahat. Huwag ka magpapakagutom dyan ha, iingatan mo palagi ang sarili mo at huwag na huwag mong kakalimutang magdasal. Mahal na mahal kita anak. Opo at I love you too na lang ang nasabi ko noon, Papa Dudut. Pinipigilan kong gumaralgal ang boses ko. Kasi iyak na ako sa work ko. Pero kahit iba na yung nararamdaman ko at nagdasal ako sa isip ko. Lord,
Wag muna please, hindi pa ako handa. Hindi ko pa po kaya please. Pagkatapos naming mag-usap noon ay mabilis akong tumungo sa CR at doon ako umiyak ng umiyak. Baka kasi mahuli ako. At yun nga, lumipas ang ilang araw ay palagi pa ding tumatawag yung mama kaya palagi ko ding tinatawagan ang mga kapatid ko at kinukumusta si mama. Makalipas pa ang ilang linggo ay muling tumawag ang ate ko. Dinala daw ulit si mama sa ibang albularyo naman. Nung time kasi na yon ay hindi na nakakapagsalita si mama. Hindi na siya nakakalakad tapos ang dami na daw sumasakit sa kanya. Pati lahat ng mga daliri niya ay sumasakit din daw. Lumalaki na rin yung tiyan ni mama at namamaga din ang buong katawan niya. Tapos sabi ng albularyo ay kulam nga daw. Then sabi niya ay papahirapan daw niya yung kumulam kay mama. Mamaya daw nagsalita na si mama pero yung boses niya ay boses ng kumukulam sa kanya. Sabi ng mangkukulam, "Aray! Aray, tama na, tama na." Sabi naman ng albularyo, "Bakit mo ba kinukulam si Divina?" Wala daw sinasagot yung mangkukulam kundi aray at tama na. Kaya pinagmumura daw ng albularyo yung mangkukulam. At sabi pa niya talagang masasaktan ka kapag hindi ka umamin. Kaya mas lalo daw pinahirapan ng albularyo. Pero yung iba daw na sinasabi niya ay hindi maintindihan ng mangkukulam. Tapos sabi ulit ng albularyo, "Ano ang mga nilagay mo sa babaeng ito? Tanggalin mo." Ang sabi ng mangkukulam, iniipit daw niya ng mga posporo yung daliri ni mama at saka may nilalagay daw siya sa matres ni mama kaya hindi ito naiihi. Hindi daw niya pinapakain si mama at saka nilulumpo daw niya si mama. Tapos tinanong ulit siya ng albularyo, "Bakit mo ba kinukulam ito? Anong ginawa niya sa iyo at pinahihirapan mo siya?" Sabi daw niya dahil daw sa inggit. Masipag daw kasi si mama, matulungin at mabait. Tapos yung mga tao daw sa lugar namin ay malapit kay mama. Pero lalo daw siyang nagalit kay mama nang kumampi ito kay Aling Lourdes na siyang kaaway niya. At yun na nga, Papa Dudut. Pinatanggal ng albularyo ang mga nilagay na mangkukulam sa katawan ng mama ko. Sabi pa niya, tama na at titigil na ako. Tapos noon ay unti-unti nang lumiit ang tiyan ni mama. Pagkatapos kausapin ng albularyo yung mangkukulam ay nakapagsalita na daw ulit si mama. Yung totoong boses niya. Tinanong daw siya ng albularyo kung may naaalala ba siya sa nangyari pero ang sabi daw ni mama ay wala raw siyang maalala. Tapos ayon, kinuwento nila kay mama ang nangyari at kung bakit siya pinaglalaruan ng demonyong yon. Tapos sabi ng albularyo, "Balik kayo sa Martes o sa Biyernes ng hapon dahil malakas ang kutob ng albularyo na gaganti pa raw ang mangkukulam na si Aling Lorena." Pero Papa Dudut, kinagabihan sinubukang gisingin daw ni Papa si Mama para kumain ulit at umihi. Pero hindi na daw gumising si Mama. Kaya tinawag niya ang mga kapatid ko at kapitbahay para madala si Mama sa center. Pero diniklara na itong patay. Una nilang sinabihan ay ang panganay na ate ko, si Sally, na patay na nga si Mama. Iyak nang iyak noon si Ate Sally at ikinuwento niya kina Papa na kaya pala hindi siya makatulog ng gabing yon kasi parang nakita raw niya si Mama sa loob ng bahay nilang mag-asawa. Tapos nung makakatulog na siya ay bigla na lang daw may humaplos ng binti niya at nakita raw niya ang isang babaeng nakatagilid na nakatayo sa tapat ng kama nilang mag-asawa. Alam niyang si Mama ito kaya bumangon daw siya pero bigla daw itong umusok at nawala. Agad naman pumunta si Ate Sally sa center na pinagdalhan kay Mama. At doon ay naabutan na niyang nakahiga sa hospital bed si Mama at wala nang ang buhay. Sinubukan pa raw gisingin at niyugyug pa nga raw nito si Mama pero wala na talaga. Kaya iyak nang iyak noon si Ate Sally. Buti na lamang at sumama din ang kanyang asawang si Kuya Alex para alalayan si ate na noon ay 6 na buwang buntis. Tapos ako naman ay binalitaan nila ako noong hapon. Tinetext nila ako na umuwi na raw ako at hinihintay daw ako ni Mama. Tinatanong ko kung kumusta na ba
Nagsinungaling pa nga sila noong una na okay lang naman daw si mama basta raw umuwi na ako kaagad. Kinagabihan ay umuwi na ako pero nagulat ako nang makita kong may pinaglalamayan na sa loob ng bahay namin. Napatakbo ako papasok ng bahay at dumiretso sa kabaong. Doon ay nakita ko si mama na nasa loob. Papadudot iyak ako ng iyak ng mga sandaling yon. Hindi na ako nakakain noon at para na akong lalagnatin. Buti na lamang at sinamahan ako ng mga kapatid ko at pilit nila akong pinapakalma. Hanggang sa nakatulog na ako sa sobrang pagod. Kinaumagahan ay nagising ako at tiyempong dumating noon ang albularyong gumagamot kay mama noon. Sabi nito kay papa si Lorena raw ang pumatay kay mama. Tinuluyan na raw niya ito bilang ganti sa ginawa namin. Tapos ay balak sana raw puntahan ng albularyo ang mangkukulam para harapin pero wala na raw si Lorena sa bahay nito. Nagtatago na raw. Samantala sinabi din ng albularyo na naroroon daw sa bahay namin ang kaluluwa ni mama. Nagbabantay sa amin. Tanggap na raw nito ang katotohanan pero nagwo-worry raw ito. Kasi baka gumanti pa rin daw si Lorena at ang susunod niyang target ay si papa. Balak daw kasi ni Lorena na ubusin ang pamilya namin. Siyempre kinilabutan ako noon pero nawala rin ang takot ko nang sinabi ni Mang Fonso na walang kulam ang makakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. Manampalataya lang daw kami sa Panginoon at poprotektahan na kami nito laban sa mga masasamang bagay at elemento. Samantala habang binuburol si mama ay sari-saring pagpaparamdam ang naranasan namin. Tumawag ulit sa cellphone ko yung mama. Di sabi ko, eto na naman Pinakita ko sa kanila doon at naniwala sila. Yung isa kong tiyahin nakaklose ko ang sumagot ng tawag. Hello Ate Divina, hello. Sabi niya pero walang sumasagot. Inagaw naman ito ng isa ko pang tiyahin ng cellphone ko at siya naman ang sumagot. Hello Ate Divina, hello. May gusto ka bang sabihin sa anak mo? Pero wala pa ring sagot. Kaya sinabi kong patay na lamang nila ang tawag tapos tignan nila ang call log pero wala silang nakita. Chinek nila ang phone book ko at wala silang nakita. Tapos ay tumawag ulit. Sabi ng isang tita ko sa akin na baka gusto ng mama ko na ako ang magbantay sa kanya. Lumapit ako sa kabaong ni mama at tumigil na yung tumatawag. Kinagabihan, kinabukasan naman habang charge ko ang cellphone ko sa malapit sa kabaong ni mama ay biglang tumawag na naman ulit yung mama. Ang kapatid ko ang sumagot noon pero wala daw sumasagot sa kabilang linya. At makalipas ang 3 araw, ang araw ng libing ni mama, yung mga kapatid ko at mga kapitbahay namin nagluluto sa labas habang kami ng kaibigan kong bakla ay nasa loob ng bahay. Nakaupo kami sa sofa at nagkwekwentuhan nang biglang bumukas mag-isa yung TV. Naiwan namin kasing nakasaksak sa outlet yung TV pero pinatay naman namin yon kaya imposible talagang magbubukas ito nang hindi pinipindot ang button. Dahil dito ay natakot kami ng kaibigan ko at tumakbo kami palabas ng bahay. Mas malakas pa ang tili ng baklang kaibigan ko kesa sa akin. Siyempre nagtaka yung mga nasa labas at tinanong kung bakit kami nagpanik. Ikinuwento namin sa kanilang nangyari. Mamayang kaunti ay muling tumawag si mama sa phone ko at ipinakita ko yon sa kanila. Tawa pa sila ng tawa nung una pero biglang namatay ang mga ilaw sa buong bahay kaya lahat sila ay nagsisigaw sa takot at kumaripas ng takbo. Iniwan pa nga nila ang niluluto nila. Naiwan naman ako sa aking kinakatayuan noon at sa halip na matakot ay sinagot ko ang tawag ni mama. Pero dahil alam kong walang sasagot ay ako na lang ang nagsalita. Nagdasal ako sa Diyos at sinabi ko sa kanya na sana'y matahimik na ang kaluluwa ni mama at maging masaya siya sa kabilang buhay. Tapos kahit walang boses akong naririnig ay nagsasalita pa rin ako. This time ay parang kausap ko na si mama sa phone. Sabi ko ay humihingi ako sa kanya ng tawad kung minsan ay nagkukulang ako sa kanya bilang anak. At nangako din ako sa kanya na magpapakabuting anak ako sa aking ama at hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Pagkatapos noon ay pinatay ko ang cellphone ko habang umiiyak.
Kasabay noon ay muling nagbukas sa mga ilaw sa buong bahay namin. Kinaumagahan, araw ng libing ni Mama. Bago namin ihatid sa huling hantungan si Mama ay nagpasya si Papa na padasalan namin si Mama. Walang signal nung mga sandaling yon. Nung nagsisimula na kami ay bigla ulit tumawag yung Mama sa cellphone ko. Walang signal yon ha. E di sinabi namin ni ate kay Pastora. Tiningnan niya at saka kinausap niya. Nagulat kami nang biglang umiyak si Pastora habang kinakausap niya yung Mama sa cellphone ko. Nagsalita din siya na parang may sumasagot sa kanya. Pagkatapos niyang kausapin ng Mama ay binalik sa akin ni Pastora ang cellphone ko. At sabi niya sa akin, ilagay mo sa lamesa yung cellphone mo. Huwag mong papatayin. Makikinig siya sa dasal natin. E di sinunod ko. Kaibigan din ni Mama yung Pastora at palagi daw silang nagba-Bible study dati. Then sabi niya ay mag-ingat daw kaming palagi, magmahalan daw kaming magkakapatid. Nagtaka naman kaming magkakapatid sa sinabi ng Pastora sa amin. Dagdag pa niya, magbati na daw kayo ng isa mong kapatid. Sabi niya kay Ate Sally. Siyempre nagtaka din kami. Bakit nalaman niyo ni Pastora samantalang hindi naman namin sinasabi sa kanya na nagkagalit si Ate Sally at pangatlo kong kapatid? Paano niyo po nalaman? Usisa ni Ate Sally. Sabi naman ni Pastora ay naramdaman ko ang mga sinabi ng mama mo sa cellphone. Mama niyo yung tawag ng tawag. Tumatawag sa iyo yan kasi ikaw ay malayo sa kanila. Binabantayan ka niya, kaya huwag na huwag kayong mag-aaway ulit. Gusto sana niyang magkaayos kayo. Sabi niya kay Ate Sally. Hanggang sa matapos ang padasal, nasa line pa din si Mama. Hindi namamatay ang cellphone ko kahit na walang signal at payapang nailibing si Mama ng araw na yon. Samantala pagkatapos ng libing ni Mama ay patuloy pa rin ang pagtawag niya sa cellphone. Sinasagot ko yon kahit na walang sumasagot sa kabilang linya. Doon ay sinasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Yung mga hindi ko nasabi sa kanya noong buhay pa siya. Pagkatapos noon ay iyak ako ng iyak. Pero Papa Dudut, pagkalipas ng 40 days ay hindi na ulit tumawag pa si Mama sa cellphone. Nalungkot ako nung una kasi nasanay na ako pero naisip ko rin na baka nakaakyat na siya sa langit at masaya na siya. Nakapiling ang Panginoon. Kaya pagkatapos noon ay sinubukan ko nang mag-move on. Isang taon nang lumipas pagkatapos mamatay ni Mama ay isang balitang natanggap ko noon mula kay Papa at Mang Fonso. Napatay na raw si Lorena at ang buong pamilya nito. Namasakir daw ang buong pamilya nito doon sa Quezon at naging balita pa nga raw ito sa TV. Nahuli din naman daw ang pumatay. Pero ang giit na mga sospek ay pinatay daw nila ang pamilya dahil mga mangkukulam daw ang mga ito. Sa puntong yon ay hindi na ako nakaramdam ng awa. Ayoko mang isipin pero nakarma lamang si Aling Lorena sa mga kasalanang ginawa niya. Nadamay lang ang kanyang pamilya sa karmang para lang dapat sa kanya. Pero sa huli natuto din akong magpatawad. At eto ako ngayon Papa Dudut makalipas ang 10 taon, 36 years old na ako. May sarili na ring pamilya, magandang trabaho at higit sa lahat ay loving na asawa. At sa awa ng Diyos ay malulusog naman ang 3 naming anak na pawang mga lalaki. Si Papa ang nag-aalaga sa kanila since retirado na siya at sa amin siya nakatira. At kada undas ay hindi namin nakakaligtaang dalawin si Mama sa kanyang puntod. Papa Dudut maayos na ang buhay ko at masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Siguro kung may mahihiling man ako, yon ay ang long life dahil kahit na may pagsubok na dumarating sa amin ay masarap pa ring mabuhay. Lalo na kapag alam kong kasama mo ang Panginoon sa iyong mga paglalakbay. Papa Dudut maraming salamat at hanggang dito na lamang ang aking liham. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Seika. Maraming salamat Seika sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa amin. 2 topics na tinalakay sa kwentong ito. Una, totoo raw ang kulam at naranasan mismo yon ng mama ni Seika.
Pangalawa ay ang pagpaparamdam ng nanay niyang si Divina sa kanyang anak na nagpapakita ng everlasting love ng isang ina. Maraming nangyayaring kababalaghan sa buhay natin, hindi lang natin nararamdaman. Ganon pa man ay huwag nating isarado ang ating isipan sa mga posibilidad ng kababalaghan. Dahil tandaan natin, hindi lang tayo ang nagmamay-ari ng mundong ito. Hindi tayo nag-iisa. Gayon pa man ay walang makapananakit sa iyo na masamang elemento kung malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. God always triumphs over evil. At lahat ng kasamaang ginawa mo ay may katumbas na matinding karma. Kaya palagi tayong pumanig sa kabutihan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gianno Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.